Good afternoon, brilliant people. This is Jobert Pagaza, and welcome to Jobber Talks. In today's conversation, medyo maghatag sa akong disclaimer first before I discuss further this video because basig maglagot ang mga Filipino major or Filipino teachers aning akong video karon. Kay kani magud nga video na trigger ni siya. Kay nakakita ko sa video ni Cara David, although I love Cara very much, maayo gid kay siya nga journalist in the country. Iya man kong gidiscuss nga ngano kunong in the Philippines mas gihatagan na tog value ang English than Filipino language. Ingon siya dito. Nga ang ato kunong language nga Filipino nindot kuno kaayo. No, grabe kuno ka nice ang expression sa ato ang language. Okay, wala ko ni disagree ang idea nindot ang ato ang Filipino language. Although in Mindanao wala kaayo na mo ginagamit gyud ang Filipino sa tinuod lang. Kaya ang amo manggong ginagamit nga languages in the southern part of the country, labi na sa mga academic purposes, English gyud na amo no, kung dili mi magbisaya, mag-English gid mi, wala ko dili, seldom you can find programs in the Philippines nga nagtagalog mi. Okay, karon month of the language, Filipino language, buwan ng wika baya karon in the Philippines. So nahuna-unaan ako siya nga i-tell sa inyo because daghan kaig nag-argue anino nganong mas gi-focus nato ang English than Filipino language. Okay. Ako ning side mga my dear ha, you also have your point of view kung unsaon ninyo pagtan-aw ang situation. Pero atong i-figure out ang Philippines in general. Mangutana ko sa inyo, ang ato bang country makahatag og enough nga job opportunities sa mga Filipino people? Makahatag ba dili? Okay. I think klaro kaayong tubag. Makita ninyo sa reality na to karon nga ang atong country cannot provide jobs to everybody. No? In fact, lisod kaayo mangitag trabaho sa Philippines kung gusto gid nimo nga ang compensation is enough para sa inyong family. Mao nay problema karon. Now, the moment manggod nga mugawas ka sa country nga Philippines, ang imong gamiton gyud English. In fact, kung maayo ka ani nga language, even in the Philippines, mas higher ang imuhang opportunity or mas dali kang madawat sa trabaho. I think na-observe ninyo na, no? Halos sa tanang larangan gyud mga my dear, mo join kag mga pageant, any competitions, kung maayo ka mo kuda in English, grabe gyud ang appreciation sa imong audience in the Philippines. Ingon ana ang ato ang culture, right? Nakit-an or nasabtan na ninyo. Now, let's focus sa trabaho kay mao man kuning ginahanglan. Unsaon man nato ng language nato mga my dear, if wala tay makaon, no? Unsaon man nato nang i-focus nato ang Filipino if wala tay job, wala tay trabaho. How can we survive? Kaya ang ato amang kung hisgutan diri unsaon nato pag-survive, especially kung naa na kay family, no? Kay mangita magitag trabaho, we need to earn. Unya, ang Filipino nga language manggod kung atong tan-awon ang geography sa Philippines, actually gamay ra kaayo nga area sa Philippines ang mga pure Tagalog yun sa tinuod lang nga pagkaistorya. Kay kanang Luzon in general dili man na pure Tagalog tanan. Daghan may nag-exist ana nga portion, especially in the northern part, katong northernmost na gid kaay nga part, naman na sila mga another mga dialects nga gina-speak, no? Pero ginagamit po nila ang kanang Filipino lagi kay mao may atong national language. Pero aduna sila kaugalingon nilang dialekto kung makipag-conversation sila sa ilahang pamilya inside sa ilahang panimalay. Nasabtan ninyo? Unya, sugod anang Visayas nga island, paubos to Mindanao. Puro man na mga Bisaya diha. In fact, if you trace the record, pinakadaghan nga grupo sa Philippines, mga Bisaya actually, no? Dili Tagalog, no? So mo nang giingon nga gamay ra gid kaayo nga portion sa Philippines ang nag-speak og Filipino. Kaya lang manggod sa atong constitution ang naka-declare didto Filipino ang atong national language ug second language nato ang English, okay? So mao nang ang nahitabo karon na force nato ang people sa Mindanao ug sa Visayas nga makasabot pud sila
No, aduna tay subject gyud nga Filipino for the people of the southern part nga makaintindi pud sila, makasabot pud sila og Bisaya or Tagalog. Mao nay punto diha. Pero kung nahimutang pa lang nga ang Visaya or Bisaya nga kanang language is also a national language sa country nga itudlo pud siya sa northern part, pwede gid ang tanan mahitabo para magkasinabot ang tanan, di ba? So karon balik ta sa punto. The reason why moingon gyud ko, it is not important. Okay? Kung ako'y na ay anak karon, sorry ha sa mga Filipino major o Filipino teacher. But I would like to justify. Kung ako'y na ay anak karon, dili na ko siya i-force nga maka-learn sa Filipino. Given mo ang Filipino mga day. No? Murag nanalaytay sa tong dugo ba nga, the moment gianak ta sa Philippines, once nga naay mag-speak og Tagalog, we can easily understand. Although, for the people in the southern part, maglisod ka ay may og-speak og kanang Tagalog, kay lagi-lahi po ng accent na mo, no? Pero makasabot mi tungod kay daghan kaayong salida nga ginatan-aw na mo nga gi-produce sa northern part of the country. Tagalog baya gid ang atong medium of instruction sa ato ang mga salida in the Philippines. So kaming mga taga Mindanao or even ang mga Visayas people, makasabot gid mi og Tagalog. So karon nganong ang punto nako, it's not necessary for us to learn Filipino language. Kay kung mugawas ka sa other country mga day, ang imong gamiton English man. So manang kamo, labi na karon na anay gitawag o kanang virtual assistant nga trabaho, na ay call center agent, na ay mga unsa pa diha nga mga online teaching no sa mga karatig bansa nato sa Asia. Unsa may ilahang gusto ma-learn, Filipino or English? Ang ilang gusto ma-learn is English. So for me, kung gusto gyud ka nga ma-ready ka sa realidad sa kalibutan in the future, pag-focus og learn how to speak English. Get the accent of the American people. Okay, kung mas bata pa man good, nga imong i-expose ang imuhang anak sa English, mas dako siya chance nga ma-develop gid siya maayo sa language. Pag-abot niya og elementary, pag-abot niya og high school, much more sa college, grabe niya ka powerful. Pagkuha daw mo kanang, for example, gusto ka mahimong abogado, unsay advantage if you know how to speak English, kay ma-understand man nimo ang constitution mo. Ning unsahay di ko ka gets, no, kay gi-push nato ang ato ang mga kababayan nga musabot sa Filipino language, pero unsa may gigamit nato sa ato ang mga textbooks or sa ato ang mga libro nga common. For only Filipino raman ug aralin panlipunan ang Filipino language. The rest naka-English man na siya, no? So unsaon nato karon pag-acquire ang kanabang comprehensive nga understanding sa ato ang mga topics kung atong i-focus ang Filipino language. Mura bag kanang wala gyud magkadimao ang konteksto sa Philippines, kay kung Filipino gyud ang atuan niya, maka-provide gyud og trabaho sa mga tao nga dili na nato i-force or kanang i-encourage ang mga tao nga mo abroad kay lagi gwapo kay ang country sa Philippines or kinabuhi sa Pilipinas, then moingon ko nga that's the time we need to focus our language nga Filipino. No, kay pwede ra man ta mo stay diha naman mo ika-provide nga trabaho. Pero ang reality dili man na mao, no? Ang reality mo lang nyaw man ta. So, very important nga ang imong kanabang na plaster sa imong utok is ang English language, kay daghan jud ka kaayog mabuhat ana, layo kay kag maabot actually if you know how to maneuver English language. Nga ang mga Filipino known baya nga second language nato na siya. So daghan gyud opportunity nga moabot sa imuhang kinabuhi puhon-puhon, no? So sorry kaayo ha, bisag mo ingon mo nga gwapo kay ang Filipino language, yes, pero actually di gyud ko ganahan na nga subject. Even sa college na ko nga life, magmugot ang akong now kung mauna ni akong subject, pero kung English gani, love gyud kay ako kanang grabe ko ka excited mo sulod gyud. In fact, ang akong ginabasa nga mga libro, mga newspaper or any kind of documents before, ang ako yung ginabasa is English gyud. Ang akong ginapaminaw nga mga video English. Ing anak ko, not Filipino. Kasi kabalo ko sa realidad sa atong country. Kabalo ko unsay sitwasyon sa atong bansa karon, no? So if I were you, kung ako'y anak, ako yung i-expose ang akong anak sa English kay para mahimo siyang usa ka powerful nga Filipino citizen, especially karon nga grabe na ang demand aning language, no? So panahon na para atong i-focus ang atong attention sa English language, not to our Filipino language. That would be all for today. See you tomorrow. Bye-bye!